Noong mag-12 anyos ako, dito nawala ang paningin ko dahil nagkaroon ako ng sakit. Ito rin ang dahilan kung bakit hirap ako sa paghahanap ng trabaho. Dahil wala akong makita. Gustuin ko mang tumulong kay Lola, wala talagang pag-asa eh. Wika ng binatang si Rosyun habang nagtitimpla ng kape. Mula pa nang magkasakit, ay kumakapa na siya sa dilim. Ang Lola Flor na lamang niya ang kasakasama niya sa buhay. Pumanaw na kasi ang ama't ina niya sa magkaibang panahon. Pero iisa lamang ang kinamatay ng mga ito. Yun ay ang atake sa puso. Pareho kasi ang mga ito na nasubsob noon sa trabaho. Bukod sa nasadlak si Rodyon sa kalungkutan sa pagkawala ng mga magulang, ang lubos pa niyang kinahihinayangan ay ang hindi nabigyan ng pagkakataon na makita man lamang ang itsura ng ama't ina noong huling sandali na ng mga ito. Apo, hawak-hawak mo na naman pala ang litrato ng mga magulang mo. Hanga rin ako sa iyo, Apo eh. Kahit na hindi mo nakikita, ay araw-araw mo pa rin hinahawakan ng larawan. Okay pala, Lola Flor. Kahit hindi ko sila nakikita ay parang nararamdaman ko pa rin po sila sa pamamagitan ng paghagod ko po sa kanilang larawan. Araw-araw ko rin pong nililinisan ang picture frame nila, Lola. Siya nga pala, Apo. San ka ba nanggaling kanina? Abay, nakasuot ka pa ng formal eh. Mag-ingat ka palagi sa paglalakad mong mag-isa ha. Nag-apply po ako ng trabaho, Lola. Pero gaya po ng inaasahan, ay nagkaroon na naman ng diskriminasyon sa akin dahil sa ako ay bulag. Napakasakit po para sa akin nun, Lola. Pero kahit papaano ay gumagaan na rin po ang pakaramdam ko dahil hinahawakan ko po ang litrato ni nanay at tatay. Para nila akong pinapakalma sa sitwasyon ko ngayon. Siya nga pala, huwag po kayong mag-aalala sa paglalakad ko, Lola. Meron naman po akong dalang tungkod eh. Kaso nga lang, ayun nga, bigo ako. Ang gusto ko lang naman po ay matulungan po kayo. Malungkot na pahayag ng binata. Nako, huwag mo nang isipin na tulungan ako, Apo. Malakas pa naman ang Lola. Ang makabubuti sa'yo ay dumito ka na lamang sa bahay. Mas masaya pa ako na nakikita ka rito. Mukhang tama kayo, Lola. Pero gusto kong gumanti sa kabutihan niyo sa akin. Noong mawala po kasi si nanay at tatay, ay kayo po ang sumalo sa akin. Kinupkup niyo po ang apo niyong bulag. Hindi na lamang umimik pa ang matanda ng sambitin niyo ng apo. Noong nagpaalam na ang binata sa pagpasok sa kwarto, ay dito na pabuntong hininga si Manang Flor. Kawawa naman ang apo ko. Kahit may kapansanan siya ay gusto niyang tumulong dahil alam niyang matanda na ako. Hinihiling ko sa Panginoon na kung darating ang araw na mawala na ako, sana ay kayanin niyang mabuhay ng mag-isa. Gusto ko man siyang makasama habang buhay, pero nararamdaman ko sa sarili ko na mahina na ako. Panginoon, bigyan mo pa sana ako ng mahabang buhay para lamang makapiling ko pa ang aking apo. Bulong nito sa sarili. Samantala, habang nasa silid naman si Rosyun, napagpasyahan niya na po kasi mag-a-apply ulit siya ng trabaho. Umaasa siya na matatanggap siya rito hanggang sumapit na nga ang araw na yon. Susubok siya sa pag-a-apply, ngunit bago iyon ay nagpaalam muna siya sa kanyang lola. Talaga bang kaya mong maglakad na mag-isa, po? Hindi naman kita pwedeng higpitan at baka sabihin mo ay kinukulong kita rito sa tirahan. Lola naman, wag naman na po kayong mag-alala sa akin. Alalahanin niyo pong matagal na po akong ganito. Bagamat wala man po akong paningin, ay matalas naman po ang pandinig ko. Nagagawa ko pong pumapa sa dilim at ito po ang katangian ng bulag na gaya ko. Saka may tungkod naman po ako, Lola. Paliwanag ni Rosyun. Ay, ikaw ang bahala, Apo. Basta't lagi kang mag-iingat, ha? Paalala ng matanda. Natawa ang binata habang nagsasabi ng, "Kibi na po yan, Lola." Nang naglalakad na papalayo si Rosyun, ay muling napabulong ang matanda. Ipagdarasal ko ang kaligtasan mo, Apo. At syempre, ang tagumpay sa paghahanap ng trabaho. Sana ay matanggap ka na. Nang makarating sa HR si Rosyun, ay bigla naman siyang sinabihan nito na hindi siya qualified sa trabaho. Bakit naman po, ma'am? Dahil ba sa bulag po ako, kaya hindi po pwede? Tanong niya sa HR. Oo, isa na rin yun sa main reason. Baka kasi hindi ka makapagtrabaho ng maayos, lalo na't
Stock clerk yung ina-applyan mo? Nagbubuhat rin yon? Maliwanag pa nito sa kanya. Ma'am, kakayanin ko po yun. Kaya pakiusap po. Tanggapin niyo na po ako. Kailangan ko po kasi ng trabaho para matulungan ko po si Lola. Matanda na po kasi siya, ma'am eh. Kailangan niya na rin po ng katuwang. Ayaw ko pong maging pabigat sa kanya. Hindi ko na problema yun, no? Ang gusto ko lang sabihin sa'yo ay hindi ka qualified. Bulag ka eh. Jack na magiging pabigat ka lang sa kumpanya namin. Sambit ng HR. Dahil doon ay labis na nasaktan ng binata sa narinig. Base sa pananalita ng babae, halata niya na wala talaga siyang pag-asa na tanggapin ito. Kaya hindi na lamang siya umimik pa at magalang siyang nagpaalam. Pero may pahabol pa ito na salita sa kanya. Ayon dito, nararapat lamang siya na manatili ng bahay. Total ay may kapansanan siya at isa lamang inutil. Hindi niya inaasahan na sasabihin pa ito yon. Isa palang mapanglait ang HR na ito. Naisipan niya na lamang na umuwi. Total ay wala rin namang tatanggap sa kanya na trabaho. Kaya naman nagpagpasya na lamang niya na manatili na lamang sa bahay. Mukhang kinakailangan na lamang niya na maghintay ng swerte. Kaya dapat ay hindi siya maging mainipin sa loob ng tahanan upang maiwasan na maburyo. Kadalasan kasi ay madalas siyang maboring kapag wala siyang ginagawa. Sino ba namang hindi maboboring kung wala nang ang paningin, palagi pang nasa loob ng bahay at wala pang ginagawa. Kasalukuyan pa rin siyang naglalakad nito nang biglang mabangga siya sa pader at nawala ng balanse kaya siya ay natumba. Dahil dito ay nahirapan siyang makabangon. Ano ba naman yan? Sa dami ng iniisip ko ay nabangga tuloy ako. Bulag na nga ako ay naging pabaya pa ako. Grabe naman kasi yung diskriminasyon laban sa akin eh. Inutil na nga ang tao. Tapos mas ginagawa pang inutil nang dahil sa hindi pagtanggap sa trabaho sa katulad namin. Bulong ni Ross yun. Pinipilit niyang makatayo pero hindi siya makabangon. Kahit itinungkod pa niya ang kanyang hawak na tungkod. Maya-maya pa ay may narinig siyang pumarada na kotse. Kasabay nito ay ang pagtunog ng takong habang papalapit sa kanya. Palagay niya ay pagmamay-ari ng isang babae ang mga yabag na iyon. Hindi nagtagal ay merong umalalay sa kanya. Hinawakan siya nito sa bewang at pati na rin sa braso niya. At nang makatayo na siya, bigla siya nitong kinausap. Ayos ka lang ba, kuya? Kaya mo pa bang makapaglakad? Kahit wala kang nakikita? Tanong sa kanya ng babae. Oo naman, ma'am. Kaya ko naman po. Maraming salamat ha. Pwede ka namang sumakay sa kotse ko, kuya. Hatid na lang kita. Naku, wag na ma'am. Kaya ko naman na. Kaya lang ako nadapa kanina dahil marami akong iniisip. May tungkod naman ako, ma'am. At kahit nabulag ako, ay malakas naman po ang pakiramdam ko. Sige. Hayaan na lamang kita. Basta lagi kang mag-ingat, kuya ha. May tiwala ako sa'yo na kaya mo yan. Yung kuya ko kasi ay hindi rin nakakakita. Payag ng babae at magiliw naman na nagpaalam si Rosyun. Habang naglalakad siya, ay napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Ano ba yan? Sa sobrang pagkatorpi ko, ay hindi ko na naitanong ang pangalan ng babaeng yun. Napakaganda ng boses niya at malumanay. Kitsak ako na mabuti siyang tao. Ano kayang pangalan niya? At taga saan kaya siya? Wika na Rosyun sa sarili. Nang makabalik na nga siya sa kanila, inusisa ng kanyang lola ang lakad niya. Ang tugon niya sa matanda, kagaya ng dati, ay nakaranas siya ng diskriminasyon. Dahil dito, ay napabuntong hininga na lamang si Manang Flor. Paano ba naman kasi, ayaw na ayaw nitong makikita na nabibigo lang sobra ang apo niya. Ang nais niya ay ang makita ito na palagi lamang masaya. Sinabihan niya na lamang ang apo na mananghalian na. Nakakakain naman ng mag-isang binata kahit wala itong nakikita. Kaya hindi niya na ito sinusubuan pa. Talagang may talento ang apo niya sa kapaan at sa lakas ng pakiramdam. Palibasa ay nakapag-aral rin ito sa blind school mula elementary hanggang high school. Kaya natuto itong nag-iisa at walang gabay. Samantala, nang mag-17 na nga si Rosyun, ay meron siyang naibulong sa kanyang sarili. Sana ay makita ko ulit yung babaeng yun. Maharamdaman pala. Gusto ko siyang maging kaibigan dahil napakabait niya at mukhang sasaya ang buhay ko sa kanya. Matapos niyang sabihin niyon, ay nagpakawala siya ng isang matamis na ngiti
hanggang sa humiga na nga siya. Kailangan niyang magpahinga upang maalis ang kanyang stress. Gabi na nang siya ay magising dahil apuna na pala. Ginising siya ng kanyang lola. Gutom na gutom rin siya at nalaman niya na sinigang na hipon ang ulam nila na isa sa mga pinakapaborito niya. Dahil dito ay nilantakan niya ang kanyang pagkain. Pinuri pa niya ang lola nang dahil sa sobrang sarap nito sa pagluluto. Ang payag naman ng matanda ay isinasapuso kasi nito ang bawat ginagawa, kaya't napapasarap ang kanyang luto. Dahil dito ay labis na nainggit si Roscoe. Mabuti pa kayo, lola. Nagagawa niyo ng maayos ang mga talento niyo gaya ng pagluluto at pananahi dahil sa nakakakita po kayo. Samantalang ako po hindi. Napabuntong hininga si Manang Flor. Huwag mong sabihin yan, apo. At may kalungkutan ka nga. Pero yung Diyos, kahit ano pang sitwasyon ng isang tao, ay may iniregalo na siyang kakayahan bago pa man ipanganak ang taong yon. Kaya kapag natuklasan mo, apo, kung saan ka magaling, ay pagyamanin mo yon. Ganun po ba, lola? Kailangan kong malaman ang talento ko para kapag nalaman ko na, ay baka matanggap na ako sa trabaho. Papakitaan ko sila ng skills. Buong pag-asa na pahayag ni Roscoe. Dito naman napangiti si Manang Flor. Ito kasi ang gusto niyang mangyari, yung hindi mawala ng pag-asa ang kanyang apo. Nais niyang makita na masaya si Roscoe, kahit na hindi ito nakakita. Kagustuhan niya na lumigaya ang kanyang apo. May bala ka pa bang mag-apply ng trabaho, apo? Tanong pa ni Manang Flor. Kapag meron na ulit akong lakas ng loob, lola, mag-apply po ako. Nako, apo, huwag kang mawala ng pag-asa patungkol sa iyong pangarap. Hayaan na kita na mag-apply kung yan ang ikasasaya mo. Tugon ng matanda. Talaga, lola? Maraming salamat po sa pagsuporta. Walang anuman yun, apo. Basta't ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo, ha? Para mas magandang trabaho ang makuha mo balang araw. Opo, lola. Kopya po. Asahan ko yan, apo. Makakamit mo rin ang tagumpay balang araw. Basta't palagi ka na lamang manalig sa Panginoon. Dahil sa sinabi ng matanda, ay napangiti na lamang si Roscoe. Kinabukasan, ay naisipan na naman ng binata na mag-apply. Nagsuot na naman siya ng maayos na damit. At lahat ng mga requirements na maaaring kailanganin ay dila na niya para hindi na siya magpabalik-balik pa. Hanggang sa sinubukan niyang mag-apply bilang janitor sa isang agency. Pagkatapos ng interview niya, pinasubok siya kung magagampanan ba niya talaga ng maayos ang kanyang trabaho. Sa kabutihang palad naman, ay nakapasa siya sa pagsubok na gusto nilang makita. Kaya naman binigyan siya ng uniforme. Ang trabaho niya ay ma-assign siya sa isang fast food chain. At sa susunod na linggo na raw siya magsisimula sa trabaho. Kaya naman tuwang-tuwa siya na umuwi ng kanilang bahay. Agad naman itong napansin ng kanyang lola na kasalukuyang nananahi sa may salas. Mukhang masaya ka ata ngayon, apo, ha? May maganda bang balita? Opo, lola. Dahil tanggap na po ako sa trabaho, makakatulong na po ako sa inyo sa pamamagitan po ng pagiging janitor ko. Ayos yan, apo. Yan naman dapat nagsisimula eh. Sa maliit. Mag-iipon ka lang naman ng pera para makabalik ka sa pag-aaral. Ganon lamang ang gawin mo, apo. Oo nga po, lola. Mabuti na lang ay pinalad po ako sa in-applyan ko. Walang diskriminasyon na nangyari, lola. Ano nga ba ang pangarap mong maabot, apo, kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral? Pangarap ko pong maging isang tanyag ng negosyante, lola. Kaya ang kukunin ko po sa kolehiyo ay Business Administration dahil ang kurso pong ito ay nagbibigay ng komprehensibong pag-aaral sa kasanayan na pangangasiwa ng negosyo, gaya ng accounting, marketing, finance, at pamamahala ng mga tao. Nako, ang dami mo namang sinabi, apo. Alam mo naman na mababa lamang ang pinag-aralan ni lola. Matawa-tawang pahayag naman ng matanda, kaya't natawa na lamang rin si Roscoe. Samantala, sumapit na nga ang araw ng kanyang pagpasok. Sumakay na lamang rin siya upang hindi na siya mapagod sa paglalakad. Sa unang araw ni Roscoe, ay napagtanto niya na nakakapagod pala ang trabaho na ito. Paano ba naman kasi, lahat ng pasilyo ay nararapat na linisan. Ultimo yung napakabahong CR ay kailangan na ring linisan. Kinukuskus niya yung bawat toilet, pero ayos lang naman yun sa kanya.
Pinangakuha naman kasi siya ng agency ng sapat na sweldo. Yun naman ang bagay na gusto niya basta't nasa minimum siya. 8 oras siyang nagtatrabaho at sa wakas ay natapos na rin ang duty niya sa fast food na iyon. Habang naglalakad siya patungo sa terminal ng jeep at hawak ang kanyang tungkod, merong tumawag sa kanya na boses ng isang babae. Hindi siya nagkakamali sa narinig sapagkat ito yung babaeng umalalay sa kanya noong nakaraan. Napangiti siya at tumugon siya rito. Kayo ba yan? Si Miss Ganda na tumulong sa akin noong nakaraan? Ako nga, pero parang may mali. Paano mo nasabing maganda ako? Hindi ba't hindi ka naman nakakakita? Binabasi ko lang po ma'am sa boses niyo na malumanay. At isa pa, ay sa kabaitan niyo rin po. Mukhang hindi lang naman po kabutihang panloob ang meron kayo kundi panlabas rin. Baka kapag nakita mo ako kuya, magulat ka. Anyway, huwag mo na nga akong tawagin na ma'am. At huwag ka nang mangopo. Tawagin mo na lamang akong Ann. Sige. Ako nga pala si Rosyun. Ano nga pala yung ginagawa mo rito, Ann? Bakit naglalakad ka lang? Hindi ba't may kotse ka? Narinig ko kasi noong nakaraan eh. Nagsi-jogging ako ngayon. Tinawag lang kita. Baka kasi hindi mo kayang maglakad mag-isa. Kaya ko naman, Ann. Huwag kang mag-alala. Teka, saan ka nga pala nakatira? At dito naman nabanggit ng dalaga ang lugar kung saan siya nakatira. Alam naman ni Ross yun ang lugar. Ngunit naririnig niya na lamang sa lola at hindi pa napupuntahan. Nahingi naman ni Ross yun ang numero ng dalaga. Pinaalalahanan naman siya nito na magpakilala siya sa oras na siya ay mag-text. Sumang-ayon naman si Ross yun. Agad namang nagpaalam si Ann dahil uuwi na ito. Ipinag-ingat nila ang isa't isa. Samantalang si Ross yun ay naglakad na papunta sa terminal ng jeep. Masayang-masaya siya dahil nakuha niya ang numero ng babaeng kanyang tinatangi. Oo, sa mga sandaling iyon ay meron na siyang nararamdaman para kay Ann. Ewan ba niya kung bakit mabilis siyang nahulog? Siguro ay dahil sa magaan ang loob niya rito, kaya naman talagang masayang-masaya siya. Naging magka-textmate nga sila at marami silang pinag-uusapan. Ngunit dumating ang isang pagkakataon kung saan ay magkakaproblema si Roskin sa trabaho. Paano ba naman kasi? Yung kasama niya na isa ring janitor ay pinupuli siya. Sinasabihan siya ng masasakit na salita. Inaasa rin siya na hindi magagampanan ng maayos ang trabaho dahil siya ay bulag. Tinatago rin ito minsan ng map para hindi siya makapagtrabaho. Nagtitimpi na lamang siya. At hinahanap ang map kapag ito ay nawawala. Mabuti na lamang ay sa tulong ng tungkod at sa talas ng pakaramdam ay nahanap pa rin niya ito. Pero sa bandang huli, hindi na hinayaan pa ni Roscoe na pagtripan siya ng katrabaho. Kaya nang makabisita siya sa agency, ay pinarating niya ang patungkol doon. Inimbestiga naman ito ng taga-agency. At nang makita nga na pinaglololoko siya ng katrabaho, ay pinagsuspindi ito. Bago nga masuspinde sa trabaho si Robert, ay may naging pagbabanta ito sa kanya. May kalalagyan kang bulag ka. Sinisiguro ko yun sa'yo. Inaamin niya na sobra siyang natakot sa pagbabanta nito. Ngunit sa pag-uwi ng bahay, ay nabanggit niya na ito kay Ann sa pamamagitan ng kanilang tawagan sa cellphone. Hindi biro yung sinabi niya. Kaya ikaw, Ross, yun. Palagi kang mag-iingat sa daan, ha? Baka kasi matsyempuhan ka niya. Paalala pa sa kanya ni Ann. Huwag kang mag-alala dahil palagi naman akong mag-iingat. Saka alalahanin mong may tungkod ako. Matibay ito, kaya may kalalagyan siya. Mababasag ang bungo niya. Biro pa ni Ross yun. Mabuti naman kung ganon. Basta't kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-aatubili na tawagan ako, ha? Oo, Ann. Kopya. Maraming salamat, ha? Hanggang sa dumating na nga ang kanyang kinakatakutan. Nangyari ito nang siya ay mamamalengke. Hinahayaan na lamang kasi siya ng kanyang lola sa pamimili. Total ay siya naman ang nagpupumilit na gawin ito. Marami kasing tinatahi ang lola, kaya baka mapagod ito sa oras na mamili pa ito. Medyo may kalayuan pa naman ang palengke sa kanila. Bagamat siya ay bulag, ay meron naman siyang malakas na pangangatawan kumpara sa kanyang lola. Kung may talento nga lang rin siya sa pananahi, ay baka matagal niya na itong tinulungan. Subalit bukod sa wala nga siyang kaalam-alam patungkol doon, ay bulag nga siya, kaya't imposible niyang magawa iyon. Kaya kung ano lamang ang naiisip niyang makakaya niya, ayun lamang ang ginagawa niya.
sa kanyang paghahanap ng mabibili. Nagulat na lamang siya nang merong sumakal sa kanya. Sino ka? Bakit mo ginagawa sa akin to? Pakawalan mo ako. Sumunod ka na lamang sa akin para hindi ka na masaktan pa. Robert? Oo, ako nga. Nagulat ka, no? Nang dahil sa'yo, ay nawalan ako ng trabaho. Kaya't bigyan mo ako ng pera ngayon kung ayaw mo masaktan. Salamat ka, may awa pa ako sa gaya mo. Kung nagkataon lang na hindi ka bulag, baka pinaulanan na kita ng mga sapak dahil sa pahaba ka sa trabaho. At dahil sumusunod naman si Roskion habang siya hinahatak, tinanggal na nito ang pagkakasakal sa kanyang leeg. Ramdam niya na dinala siya nito sa isang bakanting lote. Doon siya hininga ng pera. Para wala ng gulo, ay binigay na lamang niya ang lahat ng kanyang salapi. Tutal ito naman ang hinihingi ng lalaki. Iniwanan naman na siya nito kaagad, habang ito ay tumatawa. Siya naman ay hindi malaman kung saan ulit kukuha ng pera. Yun kasi sana yung ipamamalengke niya, hanggang sa naisipan na Roskion na puntahan ang tahanan ni Anne. Magtatanong-tanong na lamang siya kung saan ito matatagpuan, hanggang sa natagpuan niya na nga ang tahanan. Ang sabi ng naghatid sa kanya na isang lalaki ay mag-doorbell na lamang daw siya sa gate. Yun naman ang bagay na kanyang ginawa. Ikaw pala, Roskion. Paano ka nakapunta dito? Buti nalaman mo ang eksaktong lugar. Napangiti naman ang binata nang marinig ang boses ng dalaga. Swerte ko na mayroon ng gatid sa akin na isang mabait na mama. Kaya ako nakarating dito. Ano kasi mamamalengke sana ako pero biglang dumating si Robert. Kinuha niya ang lahat ng pambili ko ng bigas, pati na rin ng ulam. Sinisisi pa nga niya ako sa pagkawala niya sa trabaho Bigla namang napasipangot si Anne habang nagsabi ng, Abay, grabe naman ang lalaking yon. Ang dapat sa kanya ay makulong. Pumasok ka, Roskion. Doon tayo sa loob mag-usap. Teka, lalayan na kita. Matapos isara ni Anne ang gate, ay nawakan siya nito sa braso para tumuloy na sila sa loob. Hindi alam ni Roskion ang nararamdaman ng sandaling iyon. Paano ba naman kasi, ay para siyang nasa langit. Dama niya ang napakalambot na kamay ng dalaga. At talaga namang inaalalayan siya nito. Nang makarating na sila sa palagay niya ay salas, ay pinaupo siya nito roon. Pinag-uusapan na lamang nila kung papaanong kakasuhan yung lalaki. Tutulungan siya ni Anne, kaya naman sobrang nagpapasalamat si Rodkin sa kabaitan na palagi nitong ipinaparamdam sa kanya. Samantala, nagabot na lamang si Anne ng bigas at ng ulam para sa kanya. Paano ba naman kasi, marami silang stock na pagkain. Maraming salamat talaga, Ana. Isa ka talagang hulog ng langit para sa akin. Walang anuman yun, Roskion. Basta't mag-iingat ka na lamang, ha? Teka, gusto mo bang ihatid na kita? Sasakay na lamang kita sa kotse ko. Ay, wag na, Ann. Masyado nang nakakaya sa'yo. Kaya ko naman At isa pa may tungkod naman ako. Sige, may tiwala ako sa'yo, Roskion. Basta't yung pinag-usapan natin kanina, ha? Ako nang bahala roon. Pahayag ni Anne. Napangiti naman si Roskion habang nagsasabi ng, Oo nga, ang kailangan niya dapat ay ang turuan ng leksyon. Malay natin, hindi ba, na hindi lang pala niya sa akin ginagawa yon, kung hindi sa iba pang mga tao. Sige, paano ba yan, Ann? Mauna na ako, ha? Baka kasi hinahanap na ako ni Lola Siya kasi ang tagaluto. Sana makabisita rin ako sa inyo minsan. Sabihin mo na lang kung kailan mo gustong pumunta. Aabangan kita sa gate namin. Lumipas ang 2 araw, ay nabalitaan na lamang ni Roskion na nakakulong na si Robert. Tinawagan kasi siya ni Anne para lamang ipaalam yun sa kanya. Dahil dito, ay labis naman siyang natuwa. Paano ba naman kasi, wala na siyang iiwasan pa. Hindi na siya mangangamba na maglakad-lakad ng mag-isa sa kalsada. Ang dapat niya na lamang naingatan ay ang huwag madisgrasya. Nanumbalik naman sa dati ang gana niya sa pagtatrabaho sa fast food. Wala na kasing nangaasar sa kanya o hindi naman kaya ay nagtatago ng mga kagamitan. Araw-araw siyang nakakapagtrabaho ng maayos kahit na siya ay may kapansanan pa. Hanggang sa sumapit na nga ang isang gabi na nakapanaginip siya ng kakaiba. Napunta raw siya sa isang kakawihan at animoy nakakakita na siya. Sa hindi malamang kadahilanan ay nagkukay raw siya ng isang lupa gamit ang pala. Medyo lagpas tao na ang hinuhukay niya. Hanggang sa dito siya uminto. Nanlaki ang mga mata niya
nang makakita ng isang baul na yari sa metal. Kaso nga lang, ay nakakandado ito. Kaya ang ginawa niya ay sinira niya ang kandado gamit ang pala na kanyang hawak. At dahil masyado ng luma ang baul, kahit nagawa pa ito sa metal, kaya nabuksan pa rin ito. Nanginginig pa ang kamay na binuksan ng baul, hanggang sa namilog na lamang ang mga mata niya sa nakita. Sobra siyang namangha, dahil ang laman pala nito ay mga maliliit na estatwa ng Buddha, nagawa sa ginto at mga gold bar. Dito siya napasambit ng napakaswerte niya dahil nakatagpo siya ng isang kayamanan. Sa wakas ay mabibili na rin niya ang lahat ng gusto niya at hindi na siya habak-habakin pa ng mga tao nang dahil sa kanyang kapansanan. Hindi nagtagal ay napabalikwas na lamang siya. Dito niya napagtanto na panaginip lang pala ang lahat ng iyon. Ang buong akala niya ay totoo na. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Totoo kaya ang Yamashita treasure? Palagay ko ay isa lamang alamat yun. Dapat kong malaman yun kay Lola. Kakausapin ko siya bukas patungkol sa bagay na yun. San kaya matatagpuan ng Yamashita treasure? Bulong na Rodion sa kanyang sarili. Pagkatapos nito ay muli na siyang humiga upang bumalik na sa kanyang pagkakatulog. Kinabukasan, habang nag-aalmusal upang pumasok sa trabaho, tatanong niya ang mga bagay na yon sa matanda. Alam mo kasi, Apo, ang Yamashita's treasure ay nagmula sa kayamanan na nakuha ng mga sundalong Hapones sa Timog Silangan noong ikalawang digmaang pagdaigdig. Sa mga bansa na sakop nila gaya ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia at Singapore. Ang mga kayamanan na ito ay sinasabing nasa pangangalaga ni General Tomoyuki Yamashita na siyang nag-utos na itago ang mga ito sa mga kuweba at tunnel sa Pilipinas. O hindi naman kaya iibaon sa lupa. Ang Yamashita treasure ay isang alamat na patuloy na nagiging haka-haka. Ganun po ba, Lola? Ibig po bang sabihin ay talagang alamat lang po ang patungkol doon? Tanong na Ross yun, matapos magkwento ang matanda. Oo, Apo. Teka, bakit mo na itanong ang patungkol doon? Bakit parang interesado ka ata sa treasure na yon? Wala naman po, Lola. Kalimutan niyo na lamang po yun. Samantala sa kanyang trabaho, ay nakagawa siya ng hindi maganda. Ngunit hindi niya naman na yun sinasadya. Habang nagmamap kasi siya, naramdaman niya na nahulog ang isang tuwalya niya na nakasampay sa kanyang balikat. Kaya ang ginawa niya ay umupo siya upang damputin iyon. Nang bumalik na siya sa pagkakatayo ng tuwid, hindi niya inaasahan na matabig ang bandang puweta ng isang tao. Narinig niya na galit siyang kinukumpronta ng isang babae. Bakit mo hinawakan ng puwet ko, ha? Manya ka. Ang dapat sa'yo ay makulong. Ma'am, hindi ko po yun sinasadya. Kinuha ko lang naman po yung tuwalya ko na nahulog sa sahig. Nagkamali po kayo ng iniisip. Dahil isa po akong bulag, ma'am. Wala akong pakialam kung bulag kang hayop kang janitor ka. May mga bulag rin na manyak. Sinasamantala nyo ang kapansanan nyo para mambastos ng mga kababaihan. Dapat sa'yo ay hindi na nagtatrabaho pa dito. Inutil ka. Palagi ka na lamang dapat nasa loob ng bahay nyo. Total ay wala ka namang pakinabang. Isa ka lang namang pabigat. Manyak na pulubi. Galit na sambit pa nito sa kanya. Inaamin niya na labis siyang nasaktan sa mga inihig nito laban sa kanya. Ma'am, patawarin niyo na po ako. Hindi ko naman po talaga sinasadya yun. Magalang na pangangatwiran ng binata. Hindi ko paniniwalaan yung sinasabi mo. Gaskis na yung litanya na yan. Ang dapat sa'yo ay makulong. Sa bilangguan ka na babagay hayop ka. At dapat kang malis trabaho. Mas pinakinggan kasi ng agency ang hinaing ng customer kesa sa kanya na wala naman talagang kasalanan. Pero sa kabila nito, ay tinanggap na lamang niya ng maluwag sa dibdib ang nangyari. Kahit pa ito ay napakasakit para sa kanya. Hindi na naman niya matutulungan ang kanyang lola. Dumagdag pa na maliit lamang ang nakuha niya sa separation pay niya. Dito niya napagtanto na kapag mahirap lamang ay palaging na-happy. Pero sa kabila nito, gabi-gabi siyang nakakapanaginip ng patungkol sa kayamanan. Nakakahukay raw palagi siya ng baul na naglalaman ng mga iyas. Dahil dito, ay binanggit niya yon kay Anne. Ang pahayag naman ng babae ay describe lamang raw niya kung ano ang itsura ng lugar. Hanapin raw nila yon. Dagdag pa ni Anne,
Malay nila ay talagang may ibig sabihin ng kanyang panaginip. Dahil dito, ay binanggit naman ni Roscoe ng lugar. Isa itong kakahuyan na puro puno ng mahogany ang makikita. Payapa ang lugar at walang mga nakatira. Nabanggit naman ni Anne na alam niya ang lugar na iyon. Matatagpuan lamang ito sa hindi kalayuan. Nakapagpa siya si Anne na isama ang kanyang pinsan na si Fabian. Huhukayan na raw nila iyon. Nang mabanggit nga iyon ni Anne sa pinsan niya na si Fabian, ay kaagad itong sumama sa kanila. Nagboluntaryo pa nga si Roscoe na tutulong rin siya sa paghukay. Kahit na sobrang nag-aalala si Anne para sa kanya, dahil baka mapagod lamang siya. Napapayag niya ito na siya ay tumulong. Agad naman nilang pinuntahan ang lugar sakay ng kotse. At nang makababa na sa sasakyan, pumasok na nga sila sa kakahuyan. Inaalalayan pa nga ni Anne si Roscoe. Tuwang-tuwa naman ang binata dahil muli na naman niyang naramdaman ang malambot na kamay ng babae. Parang nakalimutan niya tuloy ang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang trabaho hanggang sa makarating na nga sila sa mismong spot. Dito na nagsimulang magukay si Fabian. Nangako naman si Anne sa kanya na sa oras na may mahukay na kayamanan ay kay Roscoe lamang mapupunta ang lahat. Nahiya naman ang binata at sinabi na hati-hati sila. Tutal ay silang lahat naman ang magpapakahirap sa paghukay. Hindi na tumutol pa ang dalaga sa kanyang binanggit. Sobra pa itong nagpasalamat sa kanya. Ang tugon naman ni Roscoe ay walang anuman yon. At sa katunayan ay siya nga ang dapat na magpasalamat dahil sa dami na rin ang naitulong nito sa kanya. Nagtutulungan nga silang tatlo sa paghukay. Salit-salitan sila. Ginagabayan naman siya ng dalawa kapag siya na ang maghukay sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga ito kung saan dapat na lupa patatamaan ng pala. Maya-maya pa, biglang nakapa ni Roscoe na matigas na ang pinaghukayan. Kaya naman nabanggit niya na ito kilaan. Kaya si Fabian ang nagpatuloy sa paghukay. Napasambit pa ito na isang baul na metal raw ang nahukay. Kaya naman nabanggit ni Roscoe na ganoon yung panaginip niya. Baka ito na yung kayamanan. Nagtulungan naman silang tatlo sa pag-angat ng baul. May kabigatan rin ito subalit na kaya naman nila. Si Fabian na ang nagbukas ng kandado sa pamamagitan ng pala. Halos masilaw naman ang mga mata ni Fabian nang tumambad ang kumikinang na gold bar at ang Buddha na gawa sa ginto. Agad na idineklara ni Fabian na Yamashita treasure nga ang kanilang nahagilap. Hindi nila akalain na totoo pala ito at hindi lamang isang alamat. Sa narinig ay tuwang-tuwa si Roscoe at ganoon rin si Anne. Nagkayakapan pa sila. Hindi nagtagal. Ipinapalit nila ito para maging pera. Napakalaki ng kinita nila at pinaghati-hatian nila iyon. Saksi si Manang Flor sa paghahati-hati ng salapi. Maski ang matanda ay abot langit ang pagkatuwa ng malaman ito. At nang dahil sa Yamashita treasure na hindi akalain ni Roscoe na totoo pala, ay tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Nakapagpatuloy siya sa pag-aaral hanggang sa siya ay nakapagtapos. Pinalago naman niya ang negosyong pananahi ng kanyang lola, kahit nagpatayo sila ng pabrika ng mga damit. Ipinatayo ang pabrikang ito sa naluging fast food chain na napasukan ni Roscoe noon. Sila kasi ng kanyang lola ang bumili sa lupa. Hindi nagtagal, ay nagpatayo na rin sila ng isa pang branch at ito ay matatagpuan naman sa agency na nag-hire sa kanya noon. Tuloy na kasi itong nalugi at sila rin ang nakabili ng lupa. Ito na lamang ang tanging paraan ng pagganti ni Roscoe sa dalawang sangay na mas pinapabura ng customer kesa sa kanya. Samantala, naging magkarelasyon na nga sila ni Anne sa ngayon dahil nanligaw siya rito. Dito natutunan ni Roscoe na kahit may kapansanan pa ang isang tao na gaya niya, ay huwag sumuko sa buhay. Dahil binibiyayaan ng Diyos ang sino mang nagsusumikap kahit na may kakulangan pa ang isang tao.